Magandang gabi mga kamuka. Dumago po tayo sa portion na ito na pinamagatang Dear Kuya Chico. May ganong portion? Ngayon lang. Okay. Ngayon lang siya nabuo. Good. At ang sabi sa sulat, Dear Kuya Chico, itago mo na lang ako sa pangalang Darwin. Ako ay isang bodybuilder / bouncer sa isang club / cashier sa sari-sari store. Mayroon akong dalawang cute na anak. Si Greg, 25 years old, at si John, 25 years old din. Kambal sila. Parang kapangalan namin ng kuya ko yan, brada. Oo nga! Brad, meron ka bang Brad, motibo sa ginagawa? Wala. Ha? Hindi, alam mo ngayon ko lang na-realize. Oo nga, no? Gaya mo na lang yan, Sige na. Okay, sige na, okay. Masaya ang aming pamilya kahit na 3 lang kami. Iniwang kami ng ina ng mga anak ko noong mga bata pa lang ang kambal. 12 years old lang si Greg nang iwanan kami ng asawa ko. Hindi ko na matandaan kung ilang taon si Jan noon. Hindi ko pa rin matanggap na pinagpalit ako ng misis ko sa ibang babae. Kung sinabi lang niya noon na tomboy siya, hindi naman ako magagalit. Okay lang naman sa akin kung mag-uuwi siya ng ibang babae, basta maganda. Totoo pa talaga to? Ano ba? Makinig ka lang. Isang tahimik na gabi. Habang natutulog kami ng matiwasay ay nagising ako sa tunog ng maliliit na pakpak. Noong una ay naisip ko na baka mga mumunting fairies lamang ang naririnig ko. Lumilipad-lipad. Ba't ka natawa? Wala pa nga eh. Naiiyak ako. Bodybuilder pa sumulat nito? Bakit na kilala mga fairy? Teka lang. Itutuloy ko na. Noong una ay naisip ko na baka bumunting fairies ang naririnig kong lumilipad-lipad sa kwarto namin. Pero naalala ko na matanda na nga pala ako para maniwala pa sa fairies. Natawa na ako, wala pa naman. Matagal kong hinanap-hanap kung ano ang lumilipad sa kwarto namin. Ayaw ko namang buksan ang ilaw dahil baka magising ang bahay, ang baby ko. Sabi ko inyo, hirap magbasa to. Sabi ko sa inyo eh. Makalipas ang ilang minuto, ay nakita ko din ang pinanggagalingan ng tunog. Noong una ay hindi ako makapaniwala. Tinanong ko ang sarili ko. Pwede bang Chico yung tonong yung letter reader sa... Kaya mo yun. Sige na. Naging. Tinanong ko ang Sige na. sarili ko. Totoo ba ito? At sumagot din ang sarili ko. Totoo nga. Isang brown, chubby at kadiring flying ipis. Dahan-dahan kong kinuha ang sandals ni Jan. Ay, ni Greg pala. Sorry, magkamukha kasi sila. At nung lumanding yung ipis ay tadingding, ay inihanda ko na ang sarili ko. Papaluin ko sana ng ipis nang biglang Natulog na nga. Natulog mo na. lumipad ang ipis at lumanding sa mukha ni Greg. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pababayaan ko bang tapak-tapakan ng ipis na yun ang mukha ng baby ko? O hahampasin ko ng sandals ang ipis sa mukha ni Greg kahit masaktan siya? Sana ay mapayuhan mo ako bago magising si Greg. Nagmama, lubos na gumagana. Darwin. Malaki bahasan, walang utak.